Praise God. Gusto ko pong mag-share ng mensahe kung saan siguro lahat tayo pag nakilala na sa Panginoon, ito yung nais natin sa dulo o sa kanyang muling pagbabalik, ito yung pinaka gusto nating marinig. Well done. Amen. Hindi po well done na in-order sa restaurant, na well done egg, kundi well done. Kundi mainam, magaling na pamumuhay, at magaling na pamamahala sa lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. But I would like to particularly share because sa buwan po na ito, sa kabuuan ng buwan na to, tinuturuan tayo ng Diyos na maging tapat at of course, maingat na mga tagapamahala. Pero pag pinag-uusapan po kasi yung pamamahala, baka sabihin ho ng iba, ay hindi ako kasali dyan. Wala naman akong pinapamahalaan, wala naman akong ari-arian, wala naman akong kayamanan. Pero I would like to share this morning, lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang resources. At ano po ang kanyang mga resources? Baka po humuhugot kayo sa mga bulsa, pero hindi po yan ang aking pinatutungkulan. Higit po dyan, meron pong binigay ang Diyos equally, proportion sa atin pong mga kakayanan, time, talent, treasures, and relationships. Meron po ba ditong walang oras? Lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon, ng oras para mabuhay. Pagka lumisan na tayo sa mundong ito, tapos na yung oras. Time's up na. Pero hanggat nandito po tayo, hindi pa time's up. We still have the luxury of time to give our life to the Lord. Amen? And talent, baka sabihin ng iba, hindi ako talented tulad ng sino man. Pero pag sinabing talent, abilidad, kakayanan, maaaring hindi ikaw ang nasa unahan, pero ikaw ang pinakamagandang umiti sa ushers. Yes, praise the Lord. Ang ganda ng pagka-welcome mo. Ayaw nang lumabas ng church ng lahat ng winelcome mo. Praise God sa lahat ng ushers. Palakpakan natin ang Lord. Ang galing-galing, no? Praise the Lord. Hindi lahat kailangan nasa spotlight ang talent. Amen? And praise the Lord, lahat tayo biniyayaan at pinagkatiwalaan ng talento ng Diyos sa atin pong mga kasimplehan. Amen? Ganon din naman, treasures, wala po tayong jewelry box, pero meron tayong box of laundry, box of clothes. Minsan laundry yung pinakamarami, pero kung meron kang damit, meron kang tahanan, meron kang pagkain, meron kang inuuwian, meron kang treasures. Amen. Amen. Kung meron tayong trabaho, meron tayong treasures. Kung meron kang simpleng business, kasi na-realize ko marami palang business people sa church na praise the Lord. Talagang pagpalain tayo ng Lord. Amen. Kahit papaano, hindi man kasing laki ng in-expect natin, these are all considered treasures. Amen. Minsan lang malayo yung tingin natin. Kala natin ang treasure dapat paldo. No? Pero alam niyo po, ang treasures hindi laging kapaldohan, kundi kung ano ang inilagay ng Diyos sa ating mga kamay, yun ang ating kayamanan. At higit sa lahat, relationships. Everybody say relationships. Amen. Marami tayong relasyon. Amen. Marami tayong relasyon tulad ng relasyon sa nanay, sa tatay, sa kapatid, sa kaibigan. Idagdag mo pa ang churchmates, idagdag mo pa ang classmates, idagdag mo pa ang workmates, idagdag mo pa ang kapitbahay. Lahat, marami tayong karelasyon. At ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay maging good and faithful steward of everything na pinagkatiwala ng Lord sa atin. Once again, pinagtiwala ng Diyos sa sandaling panahon, time, talent, treasures, and relationships. At ito po ay tinatawag na God's resources. Hindi galing kanino man, kundi galing lamang sa ating Panginoon. Amen? But at times, ito yung mga resources o treasures o di kaya mga pagpapalang binigay ng Lord that at times we failed to appreciate. But if you have time, praise God, you still have the time to see your children, to see your parents alive. You still have the time to have a moment with your friends, to have a moment sa mga kaibigan. Praise the Lord, may oras pa. Amen.
At sana po hindi natin masayang ang mga oras na binigay ng Lord sa atin thinking that we are bankrupt, thinking that we are poor. Alam niyo po, hindi mahirap ang anak ng Diyos. Minsan yung isip lang yung mahirap. Kasi madalas inggitera. Pero alam niyo po, pag anak ka ng Diyos, di ka naiinggit. Amen! Praise the Lord. We are more than grateful kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Kasi ang taong mainggitin, malungkutin. Di ba ba? Kasi baka nga nakakalimutan, tingnan kung ano ang ibinigay ng Diyos, looking away doon sa mga meron na siya. Amen? And you cannot be bankrupt with God's resources. Napaka-generous ng Panginoon na ibigay ang kapasidad na tayo ay somehow sa mundong ito kumita ng sapat. Sapat lang para sa bawat araw kasi sa susunod na araw ang nais ng Diyos tayo po'y magtiwala sa Kanya. Amen? Hindi yung maging independent tayo sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Pero kung titingnan po natin ang mga resources na binigay ni Lord, hindi ka bankrupt. Amen? Walang bankrupt dito. Lahat mayaman sa biyaya ng Diyos. Amen? Wala tayong masasabi sa katapatan at kabutihan ng Diyos, kaya nga tayo umaawit sa Kanya. Amen? Mula nung bata tayo hanggang pagtanda natin sa oras na to, tapat na nagpo-provide, tapat na sumasama ang Diyos sa ating lahat. At yung binigay niyang resources, ipinaalala ng Diyos sa atin, tayo po ay maging mabuting katiwala. Amen? Sabi dito, time is equivalent to endless possibilities if used with wisdom. Tama po. Kasi pag habang kabataan ka, magwaldas ka ng oras, pagdating mo sa future, malaman mo ang kahihinatnan. Pag bata ka, feeling mo, marami kang time, right? Ako naman, naging kabataan din. Magpipiling kabataan na lang sa susunod. Pero alam niyo po, nung batang-bata pa ako, yes, feeling ko talaga hindi mauubos ang panahon. Until such time, nagtrabaho na, nakagraduate ka, grabe no, ang pagtulog sa tanghaling inaayawan mo, pinapangarap mo na lang ngayon. Di ba? Kasi the time that the Lord has given us actually can be converted to endless possibilities. Kaya pag kumausap po kayo ng mayayaman, talagang yung oras niya, lahat, pangpunta dito sa mga meetings dito, meetings dyan, meetings dito, daming meetings. Parang yung 24 hours, kulang pa minsan, di po ba? But the Lord is telling us, yung oras can be equated to endless possibilities kung kaya natin gamitin ng may karunungan. At ang karunungan po ay hindi nanggagaling sa school. Ang karunungan po ay nanggagaling sa Panginoon. Amen? Yung karunungang gamitin ang bawat oras sa tamang paggagamitan. Amen. Lalo na sa panahong tulad po nito, there's so many suggestions on how to use and spend time. Ang daming suggestion, pwede kang maglaro, pwede kang mag-chismis, pwede kang matulog na lang for the whole day. Pero alam niyo po, the Lord is telling us, baka na-miss out natin yung resources ng Diyos, oras na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin for His glory. Amen. Amen. Kaya nga kung meron pang tayong chance para sa mga estudyante, kung may time kayo mag-aral, mag-aral. Kung may time maging best nanay, be the best nanay in the world. Kung may time maging tatay, be the best tatay in the world. Amen? Amen. Giving back the acknowledgement na ang oras na binigay ng Lord sa atin ay Kanya lang. Amen? Minsan kasi pagka na-abuse natin yung oras at akala natin marami pang bukas, we miss out the beauty of life. And when you spend 2 hours of complaining, nakaranas na po ba kayong umupo ng 2 oras sa tabi ng isang puro reklamong tao sa buhay? Ang sarap po ba ng pakiramdam? Yung wala nang pinagpasalamat, lahat na lang ay nireklamo, ang hirap na buhay, ang hirap na buhay. Mahirap talaga. Kaya kailangan mong piliin yung titingnan mo sa buhay. Amen. At lahat tayo, sinasabihan ng Bible, look unto the Lord. Amen. Tayo ay tumingin sa Panginoon. Talent and treasures are given to us
in unique measure to flourish it. Yung talent and treasure, hindi porket meron na, hindi na natin i-flourish. Merong ways ang Panginoon na tinuturo sa atin on how to flourish and use our talents for God's glory. And relationships are precious gifts equivalent to priceless peace. Ito yung gustong-gusto ko, priceless peace that makes life more beautiful and lighter if managed well. Napakasarap ng may magandang relasyon sa pamilya, sa kaibigan, sa community, na hindi tayo, parang yun, hindi tayo kinamumuhi, hindi tayo ayaw makita, hindi tayo ayaw makita yan. 'Di ba? Kung pwede lang, sana wala siya dyan. Ang prayer ko, sana absent siya. Ang lungkot naman nun, di po ba? Dapat ang prayer natin, sana makita ko siya. Di ba? Praise the Lord. The Lord is teaching us, treasure every relationships that you have. Amen? Because that is a kind of resources na pinagkatiwala ng Diyos sa ating lahat. How we manage God's resources, entrusted resources matters to Him. Lahat tayo, pag humiram tayo, kahit ngayon humiram ng laptop sa kumpanya, takot na takot yan, mawala yan. Kasi di ba, magbabayad ka. Kapag nawala yung laptop ng kumpanya, yung cellphone ng kumpanya, pag nawala mo yon, ano mangyayari? Magbabayad ka. At alam niyo din po ba, na kapag tayo po nagwaldas ng resources ng Diyos, haharap din po tayong lahat sa Panginoon para ipagsulit ito. Amen. We should not waste nor squander God's entrusted resources. Ayaw ng Panginoon na waldasin natin ang resources na binigay ng Diyos sa atin para sa hindi mabuting bagay o kung hindi sa godly way. Amen? Ayaw ng Panginoon na mag-squander tayo. At alam niyo po, yung pag-squander, dati di ko alam. Yung pala, mas malala pala sa wasting ang squandering. Kasi pag in-squander mo, intentional gastusin ko to. Talagang ubusin ko na to kasi marami pa namang dadating. Parang ganon. Marami naman, ubusin ko na lang. Pero yung wasting, parang normal, as is. Yung nasayang mo siya dahil maaari, intentional, maaari hindi. Pero pag nag-squander, intentional yun. Talagang hindi ka naging mapagbantay. Romans chapter 14, 11 to 12 says, sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos, kaya't pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginawa. Hindi po ito para matakot, kundi para lalo po tayong maging conscious, maging aware sa mga bagay na pinagtiwala ng Lord sa atin. Ano po yung ating resources? Time, talent, treasures, and relationships. Yan po ay ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin for a certain period of time. Maaaring 98 years old, 58 years old, 65 years old, kung hanggang saan po yung timeline natin. Pinagkakatiwala ng Diyos sa atin ang kanyang resources. So practice good stewardship of God's resources. And the ultimate example of stewardship is no less our Lord Jesus Christ. Nung nabuhay ang Panginoong Jesus dito sa mundong ibabaw, hindi siya nag-squander ng anumang resources ng Diyos. Di siya nag-aksaya ng oras, di siya nag-aksaya ng talent, di siya nag-aksaya ng treasure, at hindi siya nag-aksaya ng relasyon. Amen? Praise God. Number 1, make the most of your time. Siguro po narinig nyo na yan 1,000 times. But making the most of our time, meaning live your life conscious for the glory of God. Conscious meaning aware tayo na nakatingin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. In Ephesians chapter 5, 15 to 20, it says, kaya't, hindi po ako nagsasabi nito, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti
sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon, huwag kayong maglalasing sapagkat uuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. The Bible is telling us, maging maingat tayo kung paano tayo nabubuhay, lalo na po sa panahong tulad nito. Amen. And praise the Lord, sa araw ng panambahan, nandito po tayong lahat. Amen. Can we just give God a clap of praise? Baka yung iba dyan, inatake pa ng kaaway, matulog ka na lang, nakakapagod. Diba? Matulog ka na, pahinga ka na lang, nakakapagod. Pero praise God, we have used our time wisely for the glory of God if we are all here. Amen? Mahirap kasi minsan ipiliin yung pagpunta sa simbahan. Hindi lang dahil nakasanayan, kundi minsan talaga maraming dahilan. At alam niyo po, sa Bible, habang abala ang mga Pharisees and other religious leaders na sirain ang Panginoong Jesus, alam niyo po kung saan abala ang Panginoon? Jesus was so busy showing compassion for the weak, for the sick, for the broken and needy people in His time. Abala ang Diyos na magpakita ng kahabagan sa mga taong mahihina, may sakit, nasasaktan nung kanyang mga kapanahunan. And the Lord would want us to do the same. Na hindi lang tayo abala para sa sarili nating mga kapakinabangan, kundi abala tayo gawin kung ano ang nais ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? And Jesus spends time with the hurting people, with the outcasted, to care for them and reach out to them. Gusto ng Panginoon na tayo po, maglaan tayo ng oras in reaching out to people. Alam niyo po ba, tingin ko lang po, hindi naman po ako nag-survey, di pa po ako nag-conduct ng research, but I can see and I can sense, mas marami ang nasasaktan sa panahon na to. Mas marami ang nabibigatan at mas marami tayong dapat na oras na ibigay, siguro, no, para ipanalangin yung mga taong kilala natin kahit nga within our family. Kung sino man yung nahihirapan, sino man yung nangangailangan. Kasi nga, ito po yung kalooban ng Diyos at ito yung pattern ng Panginoon. Hindi i-outcast yung mahihina, kundi talagang abutin natin sila. Nangangailangan, abutin po natin sila. And Jesus never had a dull moment. Wala pong pagkakataon na nakatambay si Jesus at nagkukuya-kuy lang. Kung meron man siyang time for Himself, He spends His time praying early in the morning, and late in the evening, spending time in the presence of the Lord. Amen? Ang Panginoong Jesus, alam niya na kailangan niya ang presensya ng Diyos umaga, gabi, at sa lahat ng oras. He withdraw His time from the crowd, from the noise, para magbigay ng oras sa pananalangin. Lahat po tayo kailangan natin ng oras sa presensya ng Diyos. Amen? Amen? Yung isang linggo kang magtrabaho, madedrain ka. Yung isang linggo ka, nakaharap mo ang worldliness. Nakaharap mo ang mundong ito at iba't ibang uri ng mga pagsubok ang hinarap natin. End of the day, dapat meron tayong refreshing moment with the Lord. Amen? Spend time praying, spend time in seeking in the morning and in the evening. Kasi doon tayo nagkakaroon ng tamang kaisipan. Amen? Yung oras na yon ay oras na para sa Panginoon. The challenge for us is to treat our time for people who needs a listener. Alam niyo po ba, maraming gusto ng mga tagapakinig. Amen? Sabi nga sa mga pag-aaral, the best counsel is to listen. The best counsel is to give your ear. Pero minsan, ang wrong mindset is, pag nagka-counsel, dapat ikaw yung nagsasalita. But there are time, sabi nga ng Bible, there's time for everything. There's time to listen, there's time to speak. And if we want to be used by God or the time that the Lord has given us, kung gusto natin magamit ng Lord, spend time to listen to others.
Spend time to encourage someone in a week. Hindi naman natin sinabing encourage mo ang buong Pilipinas. Mahirap yon. Pero at least in a certain week, meron po tayong ma-encourage. At least in a certain week, meron tayong pakinggan. At least in a certain week, kasi ilang hours ba tayo nagtatrabaho, 40 hours, kung 8 hours in a day. Pero baka may mga tao na pwede nating ipag-pray, baka may mga tao na pwede nating pakinggan, o baka may mga tao na ngailangan ng encouragement. Amen? Sabi dito ni Matt Holderness, isang professional pero believer ng Panginoon, sabi niya, a compassionate and caring attitude towards others will often cost us most in terms of our time. Yung pagiging mabait po, umuubos ng oras yan. Amen. Amen. Yung pagiging generous na encourager at kaibigan, umuubos ng oras yan. Pero there's no wasted time in imitating Jesus. Kung paano nabuhay at ginamit ng Lord ang kanyang oras. Kaya sabi dito, in imitating Jesus, we're called to be a good steward of love and justice by spending time actively engaging in the well-being of others. Alam niyo po, habang tumatagal at habang nai-immerse ang maraming katulad natin, no, kahit minsan tayo ay Kristiyano, pag-immerse tayo masyado sa worldly things, paminsan-minsan, hindi na nagiging mahalaga ang ibang tao sa atin. Kaya nga kahit po ako, tinuturuan ko yung sarili kong wag palaging ang tanong, what's in it for me? Wag laging ang tanong, ano ang pakinabang ko dyan? Kasi madalas, pag naglilingkod sa Panginoon, hindi naman para sa ating kapakinabangan, kundi para sa kaluguran ng ating Diyos. Amen? Amen? Yung what's in it for me, tanong yan ng mga taong gusto lagi ng kapalit. Pero hindi bagay sa mga lingkod ng Diyos na gustong maglingkod at maging pagpapala sa maraming tao. Amen? Amen? Hindi what's in it for me ang oras. Kaya nga minsan nawibirdohan siguro yung iba kong mga kaibigan kasi sasabihin ko, magyayaya sila palagi ng mga, madalas namang mayaya, madalang lang yung yes. Magyayaya ng, magpunta tayo sa ganito, parang 3 years na tayo hindi nagkita-kita, grabe naman. Baka naman, yung huling imbita sa akin, dimsum na nga lang. Dimsum na lang sa QC, di ko pa napagbigyan. Kasi may gawain kasi may gagawin. Alam niyo po yun, di ko sinasabi na huwag kayong makipagkaibigan, kundi if there's more important for us, yun yung tingnan natin. What is the more important schedule for us in a day? Amen? Yung mga pleasures and leisures, ang pinaka-the best leisure na nga ngayon talaga matulog Yung pinaka-the best leisure, yung yakap mo, yung unan mo sa gabi. Sarap patulog, Lord. Kasi madalas, hihiga ka sa higaan, di ka pa natutulog. Dami mong iniisip, di ba? Pero luxury na ang magkaroon ka ng tulog ngayon ng may kapayapaan at natulog kang nakangiti dahil alam mo, ang Diyos ang kasama mo palagi. Amen? Amen? Kaya ang kayamanan natin ay hindi palaging yung mga bagay na mukhang komportable, conveniente, masarap. Yan, kakamasarap na pagkain natin. Kailangan na natin mag-calorie deficit. Kailangan na nating magbawas-bawas. Di ba? Kaya ang galing talaga ni Lord Pagka pinattern natin yung pagkain natin sa Biblia, kakain ka talaga ng gulay Di ba? Amen? Magbabawas ka talaga ng carbs. Kasi nga, yun ang healthy meal noon. Amen? Ang bait ng Lord. Kasi lahat ng kailangang ituro sa atin, nasa Bible na. Amen? Praise the Lord. Even in the way we spend our time. In every single day, kapag wala kang moment with the Lord, mas madalas, ma-overcome ka ng stress and burnout. Kasi kapag wala kang oras sa Panginoon, ikaw lang ang nagde-decide. In a single day, kapag wala kang prayer in the morning o wala kang panalangin o oras sa Panginoon, tapos maramdaman mo, 1 linggo na pala ako di nag-pray. Hala, ang busy ko na. Di ba? Pero ang 24 hours mo galing lang sa Panginoon. Amen. Ang may-ari ng oras ay ang Diyos, hindi tayo. That's why many author of the book, sinasabi nila,
In spending the time wisely, know who owns it. Alamin mo kung sino ba ang may-ari ng oras mo. Sino ba talaga ang hiniraman natin ng oras. Amen? Ang Panginoon yon, tapos sa schedule natin in a week. Practice dito, practice dyan, practice dito, practice dyan, trabaho dito, trabaho dyan. Wala na pala yung para kay Lord, yung may-ari ng oras. Amen? And so, make the most of your time habang nandito pa po tayo. Amen? Spend your time wisely. It's good na meron tayong activities, pero sana po, lagi nating alalahanin, spend time with the Lord every single day. Kung hindi pa kaya ng every single day, grabe, twice a week. Twice a week. Siguro kung hindi pa kaya, once a week, mag-pray talaga tayo. Kailangan natin yan, lalo na ngayon. If you need a sober mind, if you need a peaceful mind, you need to go back on how you spend your time. Bakit ka nade-depress? Bakit ka nababurn out? Bakit ka nagkakaroon ng excessive, alam mo yun, excessive thinking of tomorrow? Check on how you spend your time. Saan natin inubos ang oras? Nakita na po ako ng mga taong ganun eh. Yung ang dalas mag-Facebook, pagkatapos mag-Facebook, umiiyak. Bakit ka umiiyak? Bakit ka nalulungkot? Kasi nakita ko yung my day ni ganito. Diba? Alam niyo yun, be careful how you spend your time. How you spend your time. Kung ang oras na yon ay nagdadala sa'yo sa inggit at pasakit, itigil mo. Amen? Amen? Kung ang pagpa-Facebook nagdudulot ng pagkainggit at kung ano pa man, bawasan natin oras natin. Amen? Amen? It's how we manage our time. Baka sobra-sobra na tayo sa tulog. Pagising mo, sabi mo, wala nang pag-asa. Paano natulog ka lang buong araw? Wala talagang pag-asa dyan. Kapag tinulog mo na lang, di ba? Wala na eh. Di ba? Napagod ka pa. Meron po natutulog dito, pagising pagod. Meron, naranasan niyo ba yun? Yung pagtulog mo, pagising mo, pagod ka ulit. At kahit itulog mo, pagod ka ulit. Be careful how you spend your time. Baka kailangan mong mag-jogging. Baka kailangan nating gumising at gisingin ang ating mga sarili. Amen. Amen. Minsan kaya mababa yung energy mo kasi inuna mong isipin yung kagigising mo pa lang, sana matutulog na ako. 'Di ba? Yung pagising mo, ang plano mo matulog. Mahirap 'yon. Ang plano natin, mabuhay tayo for the glory of God. Amen? And secondly, as we practice towarding God's resources, number 2, nurture your God-given abilities. Hindi lang talents, kundi lahat po ng abilidad na binigay ng Lord. The church here, sa atin po at least, was not just blessed financially, but also because of people who serve and offered their abilities, God-given talents for worship and service. Mapalad po tayo sa simbahan kung saan maraming mga gustong maglingkod sa Diyos. Amen. Amen. Kaya yung hindi pa nakakakanta, andyan lang naman si Kuya Benz. Pwede na mag-audition. Di ba? Ang dami pong mga resources na tinitingnan natin, pero one of the best resources are the generous manpower. Alam niyo po ba, ang kumpanya hindi tatakbo kung walang manpower and human resource. And praise the Lord, sa atin pong simbahan, marami po ang gustong maglingkod at magtapat sa Panginoon sa iba't ibang larangan ng paglilingkod. Hindi lang po sa worship team, sa iba't ibang larangan ng mga paglilingkod. Amen? Because 1 Peter 4:10 says, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Kung merong regalong binigay ang Diyos sa'yo, ikaw yung pinaka magaling mag-welcome ng tao, go ahead and be in the front door. Welcome every believer na dumadating kada umaga. Amen. Kung ikaw naman ang pinaka-the best maglinis, go ahead and volunteer yourself. Let us all together clean the church habang ganito pa to. Yung nililinis pa natin ay talagang damang-dama. 'Di ba? Kasi pag ni-rebuild na to, baka mas lalo tayong maglinis. Amen. Dapat pala, mas lalo tayong maging malinis. Amen. Kung ikaw yung tao na pinaka magaling mag-encourage, then go ahead and be an encourager. Pero kung ikaw yung pinaka magaling mang-asar,
doon na lang sa likod, sa likod na lang, di ba? Pero kung tayo yung pinakamasayahin, kung ikaw yung pinaka-energetic, go ahead, hawaan mo ang lahat ng energy mo. Amen. Sabi sa Tagalog, bilang mabubuting katiwala daw ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap nyo sa ikakapakinabang ng lahat. Amen. Kaya hindi talaga pwede sa mga anak ng Diyos yung ako lang ang sarili ko ay akin lang. Mabubuhay ako mag-isa, kaya ko. Hindi totoo 'yon. Kasi ang sabi dito, para sa kapakinabangang panglahat ang regalong binigay ng Diyos sa atin. Amen. At ang pagiging mabuting katiwala ng Panginoon ay yung gamitin natin yung buhay natin para ang iba din ay mapagpala. Amen. Amen. Kahit na kung ikaw ang pinakamagaling magluto, huwag niyo naman po kami ipagluto linggo-linggo. Pero pwede din, di ba? Kung ikaw ang pinakamagaling magluto, yung children ministry, may feeding ministry, then go ahead and be the best cook for the children. Amen. At maalala ng batang, sarap talaga ng pagkain dyan. Dyan ako. Diba? Ikaw magaling magluto, bakit hindi, diba? Maraming feeding. May feeding sa Mambog, may feeding sa Tagpos, may feeding sa Puentes. Ang daming feeding. Go ahead and volunteer yourself. That's a talent na binigay ng Lord. At gamitin po natin yan ng may pag-ibig at kagalakan. Amen? Gusto ko lang sometimes i-recall yung alam niyo po, yung simbahan natin, mag-a-anniversary, praise God, 29 years of God's faithfulness. Palakpakan natin ang Panginoon at nagsisimula na ang labanan. Nagsisimula na ang diet. Nagsisimula na ang paghahanda ng bawat isa sa nakasama sa production. Yung iba naman, ibang way ng paghahanda. Pero alam niyo po, I can remember on how the Lord has brought together, pinagsama-sama yung mga tao na ambisyoso at ambisyosa para sa kaluguran ng Panginoon. Alam niyo po, hindi naman lahat ng tumatayo dito talented nung dumating dito eh. Amen. Alam niyo po kung susumahin, lahat yata ng yung mga niluma na ng panahon, ambisyoso lang. Ang feeling namin dito sa simbahan, kahit dilawang wall namin noon, ang ganda, pang-concert. kahit ang pang-concert na ilaw ay isang halogen light lang. Ang tingin namin, concert yon. Halogen light. Alam niyo yung halogen, yung pang-court, na whoosh, talagang sunog ka. Kung maka-lights off and on naman kami, di ba? Iisang kulay lang naman ang lumalabas doon. Pero ang paningin namin doon, ang ganda nun. Ang ganda-ganda nun. And we call it concert. Concert yon. Parang, hindi mawarian kasi alam niyo yun, masaya ka lang. Masaya ka lang na ginagamit at talagang nilalakaran yung kagalakan ng pagsasama-sama at paglilingkod sa Panginoon. Ambitious, alam niyo po kung bakit? Walang talent pero sumasali. 'Di ba? Lahat naging dancer, lahat sumisinger, lahat alam niyo po 'yon. Pero alam niyo po, ngayong 29th anniversary natin, praise the Lord. We're all been equipped and we're all been empowered to give the best worship celebration for the glory of God. Palakpakan po natin ang Diyos. Hindi pangit na tunog ang ibibigay natin kay Lord. Hindi na isang halogen light lang ang ibibigay natin. May marami na tayong lights. May blue, may green. Wow! Diba? Praise the Lord. Because there were people who dreamt, at least nangarap, nag-ambisyon na gawin ito for the glory of God. Amen. Kaya kung meron tayong pangarap galing sa Lord, keep on keeping on. At yung mga regalo ng Diyos sa atin, baka hindi pa lang magaling ngayon, baka paglipas, ilang taon ba yun? Mga 20 years after, magaling ng kumanta. 20 years after, talagang in-establish tayo ng Lord. At dahil nagpagamit ang marami sa atin. Amen. Can we just give God a clap of praise? Kapag ang Diyos nagbigay, hindi limitado, kundi endless, boundless. Amen. Praise the Lord. Kaya ang JRM, pag nag-a-anniversary, hindi lang kainan, no? Hindi lang ganon, kundi talagang
we try our best to offer the best worship celebration. Hindi entertainment, hindi pasiklaban, hindi pasikatan, kundi panambahang nararapat para sa Panginoong tapat. Amen? The Lord is so good and the Lord is faithful. He deserves the best praises. Amen? Kaya lahat po ng may mga talento pa dyan, naghahanap pa yata si Benji po ng characters. Alam niyo po, hindi niyo po natatanong, naging artista po si Kuya Dindo. Hindi niyo lang alam. Naging artista po yan ng mga panahon na. Di ba Kuya Dindo, naging artista po kayo isang beses? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord, no? Hindi lang nagdadrive si Kuya Dindo, artista yan. Naging character yan. Ang dami talaga ang ginamit ng Lord in the past. But alam niyo po, nakatutuwa ang Diyos kapag ginagamit ang talento ng may kagalakan, nino-nurture ng Lord at lalong pinapaganda. Amen? The Lord is so good. And number 3, be ready to serve others at all opportunities. Lagi daw tayo maging handa na maglingkod sa ibang tao sa lahat ng pagkakataon. For our treasures must not lead us to greediness, but to selflessness. Amen? Hindi tayo nagpapayaman para maging greedy o lalong maghangad ng maghangad, kundi hinahangad natin ay yung pagpapalang nilaan ng Diyos at magamit tayo ng iba, ng Panginoon para sa iba. Amen? Maging pagpapala din sa iba. In order to be selfless, try to serve others with what you have and bless them. Yung ngayon na meron po tayo, pwede na yung gamitin ng Lord para mabless ang iba. Kung ano man ang paraan na tinuturo ng Lord sa atin para maging blessing sa ibang tao, let's do it. Kung tayo ay nagiging pagpapala sa pamamagitan ng pagbubukas ng tahanan sa mga Bible study, praise the Lord for welcoming the presence and the Word of God at your home. And yung pag in-invite mo yung kapitbahay mo, nako, napaka-the best nun. Diba? Ang pinakamainam na isang regalo sa Diyos ay yung bagong mananampalataya. Amen. And when we are opening our doors, our homes, for the Word and for the presence of God, mas marami pa yung pwede pong makakilala sa Panginoon. The rich young man was not able to sell his possession and give it to others, because giving is not the language of the world but of heaven. Amen. Ang sabi po dyan, ang pagbibigayan ay hindi madalas maunawaan ng mundo. Pero ito po kasi ay makalangit na language. O meaning, ito po ay tinuturo para sa mga anak ng Diyos at hindi para sa mga hindi nananampalataya. Kaya po, mapapansin ninyo, ang mga anak ng Panginoon, pag nagbibigay ay para bagang kulang na lang ibigay lahat. Pag nakita niyo yung mga anak ng Lord, pag nag-serve, kahit sa Bible study, no, tumataba yung mga nagba-Bible study. Kasi ang daming generous people, kasi di sila nagtitipid. But the truth is this, because giving is not the language of this world, but of heaven. Ang pagbibigay ay hindi madalas maunawaan ng mga hindi mananampalataya, pero lubos na nauunawaan ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Amen po sa lahat ng mapagbigay. Palakpakan po natin ng Lord. Amen. Napaka-mapapagbigay talaga ng lahat. The Lord is good. Kasi kung wala ang pagtuturo ng Diyos sa atin, kung hindi tayo tinuturuan ng Panginoon, di tayo magiging mapagbigay. Tama po, lalo na pagka naranasan mo yung pandemic, parang gusto mong bilhin lahat, tas sa'yo lang. Diba? Pero praise the Lord, tayong lahat ay nakakasunod sa kalooban ng Lord when we choose the language of heaven. And as we were called to be faithful managers of God's resources, our treasures, riches, wealth must be used in honoring the Lord. Kung may papayamanin ang Panginoon dito, lalong maraming mapapagpala. Amen? Kung merong gagamitin ang Lord sa paghayo, lalong maraming makakakilala sa Panginoon. Amen? And I am for sure na
kapag humayo tayo o nagbukas tayo ng tahanan para sa Panginoon, pagpapalain niya tayong lubos. Alam niyo po, isa sa magandang binuksan ng Lord sa simbahan ay yung mission response team natin. Yung mga iba po nakasama na, pwede pa rin naman pong sumama. Pero yung pagiging handa sa pagbibigay at all opportunities, hindi naman po dahil sa nag-aabang tayo ng calamities, pero we are all having the heart for others. Kung meron tayong maibibigay sa mga minsan nababagyuhan, kala mo ang yaman nating lahat, no? Pero praise the Lord, sa resources lang ng Diyos, nakakaabot tayo ng mga tulong sa mga mas nangangailangan. Kasi pag nag-set up ka po ng mission, time, effort, resources, financial, clothes, foods, etc., kailangan natin maging bukas para makatulong. At alam niyo po, yung pagmimisyon natin ay hindi naman madaling gawain. Ito ay puno ng sakripisyo. Ito ay puno ng paghahanda, pananalangin. At hindi ito yung bagay na, alam niyo po yun, kaya tayo din siguro pinagpapala ng Lord kasi we understand yung language of reaching out for the needy. Amen? Sa isang Bible study, sabi ko nga po, nakakamiss makita yung mga batang yagit na tulad namin noon. Na kung ano lang yung meron, kayo na yon, as is na yon, hanggang Sunday na yon. Pinampractice mo ng Saturday, minsan yun na rin yung Sunday outfit mo. Pero alam niyo po, nakakamiss makita yung maraming mga tao na mapagpasalamat kahit sa maliliit. Kasi doon tayo lalong pagpapalain ng Diyos. Amen? No, sabi ko nga noon, buti ang sipag namin mag-church noon kasi walang aircon. Buti ang sipag pa namin. Ang sipag pa namin, baka kasi dahil may magkakaibigan kasi kaya siguro laging nagsasama-sama. Pero alam niyo po, amazing ang Lord, amazing ang Panginoon, kasi dun sa simulain na parang walang-wala, pero ngayon tayo ay lubos na pinagpala at papagpalain pa ng Diyos kapag na-rebuild ang simbahan po natin. Amen? Can we just honor the Lord with a clap of praise for that? Excited tayong lahat na maging parte ng bawat poste. Sino pong gusto maghalo ng ang kaya ko lang haluin ay pansit. Pero balay nyo. Di mo ba? Pag ni-rebuild ang church, nawa po lahat tayo maging kaisa sa pananampalataya dahil lahat po tayo mamamangha sa gagawin ng Panginoon. Amen? Kaya lahat po ng pinagtitiwala ng Diyos sa atin, let us all be faithful. Kawikaan 3:9, ang sabi dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Amen. Kaya yung atin pong pinapangarap na building, ihahandog po natin sa Lord, hindi ihahambog. Amen? Ihahandog sa Panginoon at hindi ihahambog. Praise the Lord. Kasi ang Diyos ang magsisimula nito at ang Diyos din ang tatapos. Amen? Kaya kung nakikita nyo pong medyo siksikan tayo ngayon, praise the Lord, magsiksikan pa tayo sa susunod kasi marami pang kaluluwa ang dadalhin natin sa paanan ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? For God has blessed us to bless others. And God is the God of all increase. Sino po yung gusto ng increase? Lalo po tayong magbigay ng may kagalakan sa Panginoon. Kasi when we're giving from our treasures, big or small, when we give generously and cheerfully, alam niyo po, the Lord is pleased. At natutuwa ako in 2 Corinthians 9:11-13, napakagandang pangako ng Lord para sa lahat ng sumusunod sa pagbibigay. Ang sabi dito, yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank the Lord. Amen? Sa pamamagitan ng pagbibigay natin, marami ang mga nagpapasalamat sa Diyos. So two good things will result from this ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met and they will joyfully express their thanks to God. Alam niyo po, pag lalong nagiging mapagbigay ang simbahan, lalong marami ang naaabot. Amen? Amen? And as a result of our ministry, of your ministry, they will give glory
to God for your generosity to them, and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. Kaya nga ang pagbibigay ay lengguwahe ng mga mananampalataya at ng hindi sumasampalataya sa Diyos. Yung iba sabi, baka sobra-sobra na yung binibigay mo. Hindi, kulang pa to. Amen? Yung mga nananampalataya sa Panginoon, hindi, kulang pa ibigay ko lahat. Sa totoo lang, kasi napakabuti ng Panginoon. And if we want increase in our lives, let's continue to be faithful. Hindi na kailangan siguro makita ng buong Pilipinas, pero pag nagbibigay tayo, nakikita yon ng Panginoon. Amen? Last but not the least, as we practice good stewardship, always pursue harmony. Ang ganda ng word na harmony, no? Kasi yan yung pag pinagsama-samang, ang tawag dito, musical instruments. Pag tumunog, iisa ang tunog, may harmony. Amen. At gusto ng Lord sa mga relationships natin, as we are to pursue, to advance the kingdom of God, the Lord desires harmony. Pwede po ba nating sabihin, harmony? Harmony sa loob ng tahanan, sa loob ng trabahong pinagtatrabahuan natin, sa komunidad, sa simbahan, let there be harmony. While there are so many haters, ang dami nag-hate talaga na pag gumawa ka ng konting sa Facebook, kaya ayoko na mag-post. Kasi ang dami haters eh. At meron pa, mas malala, recruiters to hate. May nagre-recruit pa, i-hate mo din siya. May mga, ewan ko, akala ko ang recruitment sa HR lang. Ngayon, nagre-recruit na rin ng hate ang marami. But God is reminding us, be faithful steward of relationships. And this is one of the hardest. While the world tries to normalize separation and broken relationship, we are called by God for harmony. For harmony. Habang sinasabi ng mundo, okay lang mag-separate. Okay lang mag-iwan-iwan na tayo dito, kanya-kanya na. Para masaya. Para makitang malakas. Pero ang totoo, the Lord desires harmony, not separation, not broken relationships. Amen? Amen, yun ang gusto ng Panginoon. And while pride tries to rule, to ruin, to break, to destroy relationships, God calls the church for love in action. Amen. Kung tayo ay mga mabubuting steward of relationships, iingatan po natin ang ating mga relasyon. Amen. One of the things that the Lord is teaching me in the past, nung bata ako, akala ko matapang yung, okay lang kahit di mo ako samahan, kaya kong mag-isa. Akala ko nga hindi ako magpapasal kasi kaya ako mag-isa. Pero praise the Lord. Habang pala nananampalataya ka sa Lord, habang nananalangin ka, habang nagpapasakop ka, habang nagpapabago ka sa Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos, ingatan mo ang mga relasyong binigay ko sa'yo. Yung mga galit sa nanay, magpatawad na tayo. Yung mga galit sa tatay, magpatawad na tayo because time is running out. Alam niyo po, nung bata-bata pa ako, galit na galit ako sa tatay ko. Napaka-lasinggero. Ganun. Ang dami mong complaints. Napaka-bogbogero. Bogbog. Nabugbog na utusan pa yung tipong pag binugbog ka, ang susunod na utos, timpla mo ang kape. Napagkatas kang bugbogin, magtitimpla ka ng kape. Pero alam niyo po, I thank the Lord for my late father kasi sabi ko, siguro kung hindi ganun ka-strong yung tatay ko, baka hindi ako natutong tumayo din ng may tatag at lakas ng loob sa buhay. Amen. Laki sa palo. Hindi ko alam. Ito yun. Salamat sa mga namamalong magulang. Salamat sa mga magulang na marunong humataw. Hindi naman po abuse, no? Pero thank you, Lord. Kasi kung hindi, baka hindi kami lumaki nang alam namin ang boundaries. Baka hindi kami lumaki na alam namin kung kailan hindi at kailan dapat. Praise the Lord.
Amen? Kasi nga, mas madaling magalit pag di mo nagigets. Pero pag naunawaan mo, paglipas ng panahon, kaya ka pala pinapalo eh. Kaya nga po ako naging conservative. Kasi isang beses naalala ko, di ko malilimutan. Ang liit na nga ng ulo ko. Siyempre, maliit ulo, maliit mukha mo. Di ba? Pero, yung tatay ko wala, hindi niya na-measure yung mukha ko versus kamay niya. Lagpas talaga eh. Naglalakad ako sa kalye, nakasalubong ko tatay ko, bibili ko yelo. Kasi usong-uso yung pagbili. Bili pong yelo, gano'n. Wala namang refrigerator. Bibili lang ako ng yelo, sinampal ako ng malakas. Tumalsik nga yung mukha ko, dinampot ko na lang eh, binalik ko. Alam nyo, grabeng sakit ng sampal ng tatay ko. Tinanong ko, bakit? Pinauwi ako kasi nakasando ko na pang lalaki, yung sando na nagdadalaga pala ako, hindi ko alam. So, pinauwi ako, hindi ka bibiling yelo, magpalit ka ng damit mo. Pagbalik ko, naka-t-shirt na ako, yan, sige, buli ka ng yelo. Pero nasampal na ako ng malakas. Ano pala yon? Ang tawag doon, retention. Retention. Para may retention sa ulo mo, di mo na uulitin yun. Amen. Kaya sabi ko, Lord talaga, hanggang yung short ko, di naman kasali, pero ang short ko hanggang binti palagi dahil feeling ko yun yung dapat para sa akin. And the Lord is good. He used yung tatay namin to raise up a child with conservativity. Kaya hindi ko po kaya yung mag-show some skin eh. Hindi na talagang hindi dahil ewan ko, hindi ko talaga kaya yon kasi feeling ko may sasampal sa akin. may sasampal ulit sa akin pag naka-sleeveless ako or what. Pero praise God, natuto ako ng malala sa tatay ko. Amen? Minsan yung love in action masakit. At love in action po ang rebuke. Pag may nagre-rebuke po sa atin, it's a love in action. Because the hardest part to do for someone is to tell them straight, mali ka at ikaw ang mali. Ang sakit, pero praise God, tinuturo ng Diyos sa akin habang tumatanda, habang nagkakaedad, para maingatan mo ang relasyon, matuto kang tumanggap ng correction, rebuke, at pagkakamali. Alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi ka tumanggap ng rebuke and correction, si Lord ang bahala sa'yo. Si Lord na ang susunod na magko-correct. Medyo, palo talaga yon. And salamat sa Lord, sabi sa Romans 12:9-13, love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Never lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need and practice hospitality. Pagka po yung love, hindi natin naintindihan sa paraan ng Diyos, aakalain natin ang love self-serving. Pero ang pag-ibig is about giving. Amen? Less of taking, more of giving. That's love. Amen? And sabi ng Romans 12:16, live in harmony with one another. Live in harmony. At alam niyo po, kulang na lang ituro kasi ito yung masarap ituro. Pero praise the Lord. Live in harmony is being a good steward of relationship that the Lord has given us. Kung alam mo, ang relasyon na yan ay regalo ng Diyos sa'yo, huwag mong itatapon kahit gaano ka pa kagalit. Maraming pagkakataon, mag-aaway kami ni Chay. Aba, nag-aaway kami niyan. Parang mas masarap ang relasyon. Dapat nag-aaway. Nag-aaway din kami magkakapatid. Ni Benji, ni Chay. Pero sa huli, piliin mo ang relasyon. Hindi ang pagiging bida o pagiging tama. Lagi namin yan, paalala sa sarili namin. Pag nag-away-away tayo, paano na ang praise and worship? Hindi po ba? Nag-away pa tayo dito. Ano ba yan? Di ba? Paano tayo magmi-mission? Hindi natin alam kung paano tayo kukonect sa signal ng bawat isa.
Pero praise the Lord. The Lord is teaching us. Treasure the relationship that the Lord has given us. Never throw a relationship that made you better. Amen. Kaya sabi dito ng Romans 12:17 to 21, ang pinakaiiwas-iwasan kong verse nung bata pa ako, do not repay evil anyone for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy, eto na, sino po yung may mga kaaway ngayon? Ito na po ang instruction ng Lord. Kung nagpe-pray kayo, kung paano siya pupuntahan, kakausapin. Ang sabi po ng Lord, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. As we are taking seriously in stewarding God's resources, time, talent, treasures, and relationships. Sana po, kahit ito yung isa sa pinakamahirap pangalagaan, yung relationship. Kasi pag pagod ka na, mas madali nang umayaw. Kakasawa na eh. Paulit-ulit na lang. Mas madaling umayaw. Pero dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, we do not throw friendship. We do not throw our relationship in the office. Kung meron kayong mga kaibigan sa opisina, mababait, bait, minsan nagkamali, wag naman natin silang itapon. In short, don't burn bridges doon sa mga tao na alam mo ginagamit ng Lord sa buhay mo. And in the pursuit of harmony is an everyday choice. Choosing our loved ones, church mates, friends, over conflict, over being recognized, over being right, over winning while losing the person. Lagi ko yan tanong sa sarili ko, kakayanin ko bang mawala yung taong to? Kakayanin ko ba na hindi patawarin yung magulang ko? Kakayanin ko ba na hindi ko patawarin mga kapatid ko? Kakayanin ko ba na hindi patawarin yung mga kaibigan ko? Yun lagi yung tanong. Amen? Because we are a steward. Pinagtiwala lang ng Lord ang relationship sa atin. Kaya nga, as we conclude, sana po, ito yung marinig natin sa Lord. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. With the time that we have, with the talent that we have, with the treasure na binigay ng Lord sa atin, tigit sa lahat, yung relationship, pakaingatan po natin. Amen. Pakaingatan natin. Kasi darating ang araw at panahon, haharap din tayong lahat sa Panginoon. Kung hindi pa tayo settled sa mga concerns natin, let us come with the Lord. Lord, help me to be a good steward of time, to be a good steward of talent, of treasures, and of relationship. And so as I end, let us give thanks to God for all the resources He has entrusted. Pinagtiwalaan lang tayo ng Lord. At tayo pong lahat ay maging faithful steward and managers of it. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Diyos. Isa po sa mga bagay na dapat po natin na ingatan, alam niyo po kung ano, yung kaisahan ng pananampalataya po natin sa simbahan. Na kapag merong mga directions, may mga instructions, minsan ang sarap magtanong bakit, para saan, paano, kailan. Pero alam niyo po, if we are good steward of the church, we are a protector of the church as well. Lalo na sa panahong darating, alam niyo po, it's gonna be a bit challenging para sa ating lahat, no, na magko-convene. Baka sabihin, bakit hindi sa malapit na lang magre-rent or what kapag nag-iba yung church? Pero sana po, we will be all a good steward of the church that the Lord has entrusted upon us. Amen?
Kung meron tayong oras para magpagamit sa Lord, merong talento, may treasures. Na-imagine ko nga po, kasi sa Bible, nababasa ko kapag nagre-rebuild ng temple, dumadating yung mga experts in building the temple, yung iba't iba. Ngayon po kasi, mga ano na ang mga expert na yata, yung mga foreman, yung mga nagwo-work sa ground to build. Dami nun, di ko na alam yung tawag sa iba. Pero kung meron tayong kakayanan, kahit hindi ganon, let us all remember, pag pinagamit natin sa Lord, hindi tayo talo. Amen? Kung ano man yung gift na binigay ng Lord or treasures. Dahil hindi tayo dinisenyo ng Lord para magwatak-watak. Hindi tayo dinisenyo ng Lord para magkanya-kanya. Kung si pastor na lang bala dyan, i-build niya mag-isa to. Ang laki nito. I mean, 3-story building is not an easy thing. At maraming gawain ng simbahan. Napakadami. Every single week, every single Sunday. Sana po, will be a good steward of what the Lord has entrusted upon our care. Whatever resources it is na binigay ng Lord. Maging kagaanan po tayo. Amen? Maging kagaanan tayo sa preparasyon at sa lahat ng gagawin pa sa ministry. Kaya kung marami pong gustong mag-volunteer sa gawain ng Lord, sa Bible study, sa OBS, marami pa. Ang daming kailangan na Bible teachers. Let's all volunteer to be a part. Amen? Shall we all bow our heads?